last Mastery. Sundin lang natin yung pattern natin ng Mastery Lab last time. Tapos Outside. Okay. ano lang natin, i-improve lang natin. 2 days ba yon? Isa lang. One whole day lang yun. One whole day. Oo. One whole day. Ilang session, ilang ano nga yun? 5 speakers yon. Teka. Mastery Lab. 5 speakers, I think. Mastery Lab, working 5. Yan, yan, yan. Teka. Ayun, medyo ano ang, dali. Share. Nakatuwa naman may mga gold tayo at meron tayong silver, o, di ba? Na alin? May binibigay naman talaga si Lord ng mga, a lot of things to be grateful for. So, ito. Ito yung outline natin last time. One whole day yan. Nakikita mo? Yes. Inviting, priming before the pitch. Sales congruence sa'yo, prospecting mastery, inviting with impact, priming before the pitch, closing and follow-up, tapos duplication, and 3-month game plan. One whole day lang yan, 5:40. In fairness, nasunod natin yung oras niyan kasi talagang mahigpit ako mag-ano ng time niyan. Kaya lang, yung drills natin, di ba, kailangan pandagdagan yung drills mismo. Yung alin? Yung drills, Oo, inviting. yung OJT. Palagi nilang inaano yun, gusto nilang mas mahabang time. Siguro, yung prospecting mastery tsaka yung inviting impact, pwede nating isahin yan sa isang speaker. Prospecting, mastery, tsaka Isang speaker yung 2 and 3, session 2 and 3. itong, inviting with impact. Okay. Inviting So, one speaker. Okay. so isang speaker natin yan. So, ibig sabihin, mas malilesen yung time tsaka mas masusolidify yung lesson mismo kapag iisa yung speaker na yan. Sige. Ang ganda ng priming ni na-record ba natin yun? May recording tayo, yes. Meron tayong recording, no? Alam mo, pwede natin pakinabangan yung sisbem. Paano natin pwede yan yun? Ipa-edit for somebody na pwede siyang gawin nating material, Or ano, pwede sayang eh. ano nga ba yan yung on demand? Pwedeng ganun. Oo, so ipapa-edit natin siya ng maayos na kung ano yung mga ano ron, importante doon. Kasi palagay ko sa MLM 101, mag-subscribe sila to watch. Parang ganyan. Oo, tapos ang gagawin natin, pwede nating, actually yung portion na yun, pwede nating ano yun eh, i-simplify o bawasan na pinaka-demand para hindi, pag nakakadami kasing video, overwhelming. Pero I wanna use this para sayang kasi yung mga ano. But Yeah. anyway, sige, side muna natin yan. Mastery Lab parang i-monetize or earn from this, no? Earn from that. Pero wag masyadong madaming video. Yung gusto kasi natin sila i-focus sa mga ano Yeah. sa mga skills talaga na nagmamatter that would make an impact sa business talaga nila. Mhm. May So, evaluation din naman to. Makikita natin kung saan nila nagustuhan nila. Ganyan. ang ganda. Si Mayan is ang ganda nung kay Mayan. Sa bagay, yung ano niya naman, kay di ba? Kay Brother June yung ano niya. Oo. Pero Slide. again, bro, ang pinakamagandang nagustuhan nila based on well, magaling naman si Jenna, no? Pero kasi gusto nila siguro yung topic because they can easily apply it at doon sila Yeah. nahihirapan. Yung inviting ba yun? Si, si, Eto yung kay Jenna ang gusto nila. Dahil well, ito yung mahirap for the newcomers, di ba? So, yun ang na-apply nila. importante yan eh. So, you think kunin pa uli natin si Jenna? Okay naman si Jenna. So, kaya ni Jenna yan? Mga galing yung mga speakers natin last time. Wala naman talagang itatapon doon. Okay kaya yung prospecting mastery tsaka inviting impact with impact kay Jenna? Kaya niya yan. Kaya ni Jenna yan. Okay. So, okay. So, closing and follow-up, maganda yung bagsak ni rito. Jenna na to? Ni Bro June. Yeah.
Baka Show pa me pwede niya off. na rin aralin yung ano, no? Baka pa pwede na nating samahin yung ano, session 4 and session 5. Sino yan? Si Bro Jun. Priming and closing. Closing. June. Ito kakausap sa mga to. No. Michi Sandig ba yung session Ah, si 6? Michi, wala pa siya. Wala siya last time. I'm sure she'll be Yung, happy to talk. yung session 6 pa pwede. Duplication. Pwede rin. Medyo nag-win out na tayo ba kay Mayan? Kailan pa siya mawawala? This year? Hindi, nag-usap na sila ni ano nag-usap na sila ni Michi. And, She's building already with Renzo for quite some time na. oo So, nga. So, hindi mawawala lang sila talaga sa next gen? mawawala. Wala talaga na siya sa next gen. Sa mga next year, no? Duplication. So, Session 6 si Maya. Ay, si Michi. 6 ito. Natsunyo, Oo, nandun pa Jenna, rin. Jun Bulos, Michi Sandig. Oo. Bale, ito, ano to, Jenna, June, ikaw, at si ano. Anong topic mo yung dati rin? Oo, Yung sales congruence. Yeah, that's very important. pwede ako mas maano ng diin diyan kasi nga dahil mas bawas kasi ang speaker, mas makakapag-save tayo ng oras. Yeah, At more saka time for ano. matututok. Kasi importante diyan yung drills. Sige. One day pa rin ba to? O, one day pa rin. One day Wala pa na rin. si Pia muna, no? Wala na muna si Pia. So, nagbawas tayo ng ano. So, bali dalawang speaker yung natanggal diyan. I think okay na to. Para mas ano, ipopromote ko siya na ano, parang ang tawag dito, we made it more cohesive and that we will give more time so that we'll be able to give more time to ano, to the OJT or the drills. Pero one day pa din, no? Mm. Yun. Okay. Correct. Jenna or Rowie? Ikaw? Tingin mo. Hmm, pero kung gusto mo na parang may ibang face naman, si, si Rowie siguro. Pero for all her wisdom, syempre, very wisdomful yan si pero mas gusto ko actually mag-train si Jenna. Jenna. Kasi si Rowie ko Tama. minsan, masyadong mahaba, no? Masyadong mahaba, masyadong malalim. Oo, correct. Masyadong malalim, medyo nalalayo siya. Si Jenna mas tumbok niya eh. Si Nilda, ibibuild na natin yan. Yeah, she's good, no? Mm. Last time, nakakatuwa nga eh. Lumalabas yung mga magagaling. Kabang-kaba pa yun na alam mo yun, walang masyadong confidence. Tsaka ano talaga sanay sa ano. So anyway, sige. Yan ang ano natin. Ay, Jenna, buntis pala si Jenna. Wow, talaga. Yan, Pero yan. okay naman. I mean, hindi naman delicacious, hindi ganon. Picture ko lang, i-ano mo to sis Beng, yung session 2 and session 3, ask mo siya kung Kaya niya. Kung hindi, si Rowie, kaya niya kasi siya yung tinitingnan natin na ano. Iniisip ko nga kaya na ba natin si ano rito? Si Nilda. Nilda rito? Feeling ko. Pwede kasi maganda yung ano niya last time, maganda yung Saka may wisdom. Mm-mm. Tsaka itong mga to, magaling to mag-promote talaga eh. So eto yung mga tumatawad sa akin palagi. Alam mo yun, totoo naman, magaling sila mag-promote. So basta ano lang ipopromote ito. Pwede si Nilda. Mm. Tsaka tataas yung confidence niya kasi mga kasama niya, di ba? Yes, yes. Tsaka susuportahan yan. Pwede. Sige, si Nilda. Okay ako. Di ba? O, tatanungin mo pa ba si Jenna o hindi na? Pag na, si Nilda na. Hilda na. O, I-train sige. niya ni Rowie ng bonggang-bongga. Iaano ko lang siya na, you have to make it more focused. Ako naman yung nagaganon palagi. Alam naman nila yung weakness Yes. ng apply Pero tawag dito, bibigay na, maganda yan, ibigay na sa kanila yung slides. ng dati. Oo, syempre. Kasi ang problema kasi dyan, kapag may konting edit na lang sila doon, pagka hindi mo ginaid ng ganun sa sariling slides nila yan, walang duplication. Sige. Totally, tayo nagbigay ng handout last time, di ba? Mm-mm.
Oo, sige. So, tanungin lang natin sila kasi mimitingin ko pa rin naman yan after nila reviewin yung slides. Sige. So same slides. Okay. We'll give them same slides. Oh, We'll give may them slides, may slides naman na. same slides tapos they will just edit, no, Hmm. as per their Siyempre may sarili din silang brand nito. Yeah, ilan ang umattend sa atin dyan last time? Registration. Wait, more than 100, of course. Ah, mm, 74 non-paying. 74. Oo. Paying pala, I'm sorry. At sumingil tayo kumita tayo dyan actually. Siyempre, kumita tayo dyan, lam tayong binayaran namin. Saan kaya ano natin? No? Saan kaya 152 eh. Tama, ito may pakain tayo, may pamerienda, may pakape. Yeah. saan kaya natin gagawin yung ano, no? Gusto mo mag-iba pa ng venue? No, 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 no. Hindi mag-iba ng venue. Ah, ang iniisip ko is like ipopromote muna natin yung ano, afterwards, tatanggap tayo ng mga online. Hindi siya sabay. Ah. I mean, yung I-promote muna registration o natin yung yung rollout? i-promote muna natin yung certain dami ng face-to-face. Ah, After that, pwede na siyang gawing online. okay. Kaya lang, I was thinking yung pricing, yung ano, kasi ah, hindi naman yan, dapat yan pagkalapit pa rin. O kasi bro, pag sabay mo itong pin-remote, Yung iba mag-o-op ng ano. although may downside siya. Kasi wala silang food, pero parehong babayaran niya, di ba? Ito Tama. may food ka, tapos may drill ka talaga. Sa bagay, pwede may isabay kasi in that regard, malaki yung adbentahe mo ng Kasi pwede natin i-promote saying na this is really just to accommodate yung mga nasa abroad eh. They are the priority when we think of ganyan, ganyan, And ganyan. provinces as well. Huwag nyo nang hanapin yung pagkain kasi nakatipid naman kayo sa pamasahe. Correct, 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 correct. Iba syempre ang cost, oo. At least merong ma-roll out sa inyong ganyan. Tapos may iba rin naman siyang admin, may ibang handling din yun, di ba? May ibang facilitator ka doon. Paano kaya yung mga mag-asawa sa online? What do you mean? Isang account lang yun. O, isang account lang naman Wala sila. nga problema, mag-aano yung mga yan, magpa-party, ano nga yan? Watch party. Magwa-watch party. Hindi, mag-ano eh. Ang plano kong gawin dyan, hindi, maganda i-highlights doon, i-promote ng gusto, no watch party. Mhm. 'Di ba? Kung mag-watch party sila dun sa Cebu, they have to pay for the ano, tapos doon sila mag-groupings. Yeah. Tama? Mhm. So, How do we pwede ba tayo control it? maglagay, pwede ba Sasabihin tayo natin, maglagay? no watch party, pero paano natin maano yan? Hindi, maganda rin kasi na ano eh, kasi kung example, gusto nila magkakasama, pwede ba tayo maglagay ng options na ganun sa mga ano, sa mga watch party Na, na sa mga gusto mag-watch party because they want to still meet face to face outside Metro Manila. Outside Metro Manila, same ano pa rin, same rate pa rin o mas mababa ng konti yung rate nila but they have to, you know, sabihin may name sila parang gano'n. Like for example, nasa Cebu ako, pa-attend ako ng ano kami, 10 kami. pwede mo siguro i-discount na lang bro, parang yung naka-package. Kasi pag ganyan, may ano sila niyan, may mahahanapan nila ng ano yan, Ah, workaround. hindi, yun nga yung gusto nating gawin kasi niisip ko, talagang mayroong special arrangement sa mga depende sa situations eh. Pero hindi siya dapat malayo dun sa ano natin. Magdi-discount ka na lang, parang bundle. Kapag, for the ano yan, for the online, pwede ka mag-bundle.
na kapag 5 kayo, ganito ang presyo, mas mababa. At saka ang watch party is applicable lang siya sa magkakalugar. Yung magkikita-kita. So, hindi watch party tas online pa rin kayo. Kapag yung pag online pa rin kayo, meron tayong mag-handle nun. Kagaya nung last time. Kasi may break, gusto ko sana Miss Beng, may breakout online. Ah, Kasi para kasabay sila sa kasabay sila sa oo nga. exercise. Correct. Pero naisip ko kasi kahit na i-breakout mo yan, halimbawa si Lindsay, may grupo siyang 10. Siya lang ang magbe-breakout, pero nakikinig doon yung grupo niya. Parang ganun, na 10. Pero Okay. sa, Kung watch party, mag-breakout yung grupo niya dun sa So, wala nang problema dun as long as nagbayad itong mga to. ah, A little bit lower than the... kaya nga bro, instead of watch party, bundle siguro. Kasi pag bundle, tingin ko magpapalusot lahat yan pag may Hindi. Ganito na lang. Wag na tayo mag-accommodate ng watch party. I-discourage na lang natin. No watch party. So, oo, lahat ng online, they would pay the same amount kasi meron naman tayong may breakout naman online eh. correct. Makikita sila, individual sila dun Yes, may breakout naman online. So, I mean, kung meron man lumabas diyan, but they have that sense of guilt kasi alam nila na hindi Pero Oo. ipopromote natin na ah, dapat, At saka, medyo last minute natin ilalabas yung online. Parang yung dati, I think. May ginawa tayong ganun parang last minute yung online kasi ano na lang siya. Para to accommodate lang. Ganon. Hindi talaga siya pinagplanuhan. But we will try to save. In fact, sa iba nga, mas mahal lang sinisingil pag online di ba? Kasi nga, ina-encourage mong pumunta sila. So, yun. hindi. Tama na yung una mong diskarte kahit isabay na natin yan kasi ang face-to-face may food naman. Oo. Sa bagay. So, Kasi, lagyan mo lang ng first ang face-to-face, like for example, first 150, gano'n? mm, First 100, ganyan? tapos, First okay. 100 lang ang face-to-face. First 100 ang face-to-face. Tapos the rest online na. Sige, wala kayong pagkain, no? Okay. Walang pagkain yon. Tapos, syempre, walang mentoring well, yun na nga, face-to-face. Okay. Hindi mo sasabihin na walang mentoring. Ibig sabihin, pagkain tsaka yung presence lang talagang wala nila doon. Okay. They have to feel that they will get the same value kahit na online. It's just that, hindi siya face-to-face. Mhm. Same. Walang pagkain, walang coffee, walang Yeah. Sige. Walang kit kasi may kit pa rin tayo dyan. Nagbigay tayo ng simple kit para Okay. masabing meron. Okay. Tapos, anong month mo to nakikita? Uh-huh. October ngayon, first week of October. So, when? November dapat yan. November na to. Okay. Pero i-promote natin ngayong October, no? Ah, kaya ba natin ng isang buwan? November 8? Sure. Ano ba tayo last time? Lunes tayo, di ba? Ayaw nila ng Lunes last time kasi absent pa raw. So, anong araw tayo Meeting nun? the core. Sabi gusto nila ay parang Sabado. Ayun lang. Or 8. Linggo. Kasi one whole day siya. Baka nga naman mas marami tayong ma-invite kung gano'n. Baka better pagka linggo, no? Linggo kaya, no? O kasi ang 8 cut-off so madidisturb sila. Oo nga, Sunday. November 9. Sige. Ay, promote natin November 9 kasi ayaw nila ng Lunes. Pag Sabado naman, magka-cut-off yung mga yan. Oo. Tsaka wala tayong venue dahil nga ba yan, yung sa University, Yes. Sabado. November 9. Full day uli. Okay? Sige. Mauna mo kakausapin yung mga speaker, no? Sa isahin mo na lang para, tas pag okay ka na, gagawan ko ng group uli, tapos discussion. Si Nilda, no? Hindi na. Kausapin mo na okay naman na yung speaker. Si Brother June,
Si Michi, alam na ni Michi yan. Sige, Hindi sabay pa, si Michi. hindi pa. Nakausap yan. Si Nilda, maganda, ikaw na magbalita. Sige, sige, okay na kay Nilda. Okay na yan. Si Nilda. Si Brother Jun, ikaw na. Ako na, ako na. Si Michi. Yan. Yan lang naman pala. Napicturean ko ba? Sandali. May topic si Speng, sorry. Ano mga ulit, pipicturean ko lang. O, send mo na lang sa akin yung screenshot nun. Sige. Picturean ko na. Eto, kita mo? Ito. Okay. Yan. Bilis done. So, Christmas party natin. Christmas party. Year-end Okay, the Christmas party. Diba, nag-November, ano tayo? November Teka lang. Walang sa pang ballpen. November 9. Calendar na tayo. Yes, Zoom? Yeah. Yeah, Zoom. Yeah. That's kay mami yan eh. Ha? Hindi, okay. Tita. Lola? Si Lola. Okay. Wait lang. Meeting. Tama lang. Okay. So, i-share ko yung calendar. Kuya Andy, good morning. Dinala ko ng fruit ng boyfriend ko. Naga naman. Habana. Uy, may February na ano, sis Beng. Ano? Delivery ko na kay ni Kuya Andy doon sa Tagaytay lang. Sino yan? I mean, ano Grupo namin nila, Pastor Danny. talaga? Meron daw ngayon na nag-message sino nga ito sino nga yung mag-asawa si Peewee, asawa ni Peewee? Si Camille. Si Camille, may tinatanong siya meron daw silang incept uli. Parang ngayon ba? Sa February. February yun. Nagkaplano na siya bang aga? Anong message niya? Tinatanong niya kung paano gawin yung yung info base natin. Base, yeah. Matawa sila doon Oh. Nasa ako mag-head ng Pasihead eh. So, hindi mo na ako nagpapabibo. So, correct. Mamaya makuha ka na naman. Ako, teka, pahinog muna. tsaka ang dami nga nila ngayon eh. Doon eh. Kasi talaga. yung mga time natin, medyo hindi lahat. Tsaka syempre, depende sa relationship sa mga ano. But praise God na nakaraos tayo. Wala nang family retreat muna. Hindi ko tinatanong si Pastor Danny. Kasi kung makakuha siya sa MMRC, di good. Oo. No eye contact muna, no? Para Eye contact muna. Pastor Dan, I have to go na kasi meron pa akong gano'n. Uy, teka, mabilis lang. Naalala to ni Miggy Alam mo ba yung one of the, alam mo na? Sino? Di ba? Kasama siya dun sa anong tawag dyan, yung floodgate? Sorry, Floodgate. Hindi Yung na problema sa account natin? Hindi. Di ba alam mo yung mga flood control, yung mga naka-receive ng money. Nalala mo yung... Kadi-group ko yun, si Kong Mitch. Correct. Siya ba yung sinasabi mong politiko dati na may bodyguard? Siya ba yun? Iba pa yun. Meron pang isa. Mate naman every Thursday. May iyak nga. Napapag-usapan nyo. Sa girls, sila yung madalas nag-uusap sa girls. Ano naman, of course, guilty, but the least guilty. Kasi alam mo naman ang kalakaran sa hindi naman nilalaglag ng Congress yan kung part siya ng malaking sindikato na hanggang ngayon hindi pa rin lumalabas. Tama? Yeah. So, ibig sabihin, she's not part of the team. Diba? So, yung 17 congressman na yan, she's not part of the team. So, siya lang yung madali ilaglag siguro. Parang ganun. That's just my assumption. Pero inamin niya naman sabi niya, hindi naman ako, malinis. So, I must admit as well na may mga ganun. Kasi syempre, yun ang kinagis mo sa SOP. Yeah, pero sistema no? Hirap. Naisip mo nga rin minsan, pag napapaisip ka, pag ikaw kaya na face with that,
with that temptation and system, madali kayang mag-say no, no? Sa kanila, mas mahirap na Sis Ben kasi alam mo naman, bago ka naman dumating ng congressman, may mga konti-konti na yan. Yeah. Barangay captain pa lang, meron na yan. So, ibig sabihin, pagdating mo ng congressman, malakas-lakas na loob mo, parang kasi feeling mo, norm naman yan. Wala Na-justify mo na, no? ordinary citizen, tas congressman agad eh. Wala Yeah. sabihin, ano ka na, Wala na. Na-justify na siya, no? na-justify na siya, matagal na, so it's just that, talk na ganyan. Pero, ay, hindi yung term na, hindi ko rin na masabi yung term na ano, na hindi siya yung garapal na ano. Kasi dapak na ng warakot ka, syempre garapal yun, di ba? Wala siyang ano. Pero hindi siya yung pinaka-garapal. O if I, hindi ko alam kung paano ko gagamitin yung Hindi word. mo na rin ma-measure ang garapal ngayon kasi Exactly. So, ang kawawa yung mga anak niya kasi nabubuli. yeah, pero may kulong ba siya? I mean, kung ipupush through sa Sandigan Bayan, no? Ganyan. Wala pa naman nakakasuhan eh. Oo Eh di nga. ba nangyari recently, wala pang makakasuhan diyan kasi nga nasa ano pa siya eh. Battle pa eh. Yeah. Sabihin, battle pa ng Senate. Tapos what do you call this? Si Romualdez, di ba? Hindi sila agad-agad makasuhan kasi merong opposition na ang hinahanap talaga is buti na lang. What do you call this? Yung the most guilty, which is yung administrasyon. Correct. Saan ba siya allied? Sino? Si Mitch. Hindi siya nanalo nung recent na Hindi siya sitting currently. Wala, hindi siya sitting ngayon. So, kaya bago lumabas yan, makita mo naman doon yung yung seeking na tapos willing nang magbago. Yun, yung umatin siya sa atin, yung mga ganon, may mga na yun eh. Oo nga eh. So, tas kaya lang, biglang pumutok naman yung ganyan. So, that's from previous, but still, siyempre, kasalanan pa rin. Oo. She made me think nga, sabi ko, paano kaya ito na-justify? Before I found out about her, nag-iisip na ako, sabi ko, I'm sure marami din mga religious, nagdo-donate ng milyon-milyon, paano na-justify? And then nakita ko, okay, anyway, yeah, sige. We pray for people, yeah. Yung isang maraming bodyguard na hindi naka-attend, kapitan lang yun sa Batangas. Yan lang? Pero pasugalan ng negosyo. Kaya siyang naisip ko, sabi ko, ito kaya yung sinasabi ni bro na controversial. Hindi ko siya naisip na politician siya eh. Na kasi parang ang simple-simple naman ng family, they were nice, ganyan. Anyway. Sanay yung isa mas matindi yung kasi talagang Talagang pasugalan. Oo, bago na ngayon, naghahanap na ng hanap buhay na iba. Sabi niya, bro, siyempre, Christian tayo, tapos tatanungin ng mga anak ko, ba't pasugalan ng negosyo mo? So, din, people person din. Kaya nga, hindi ka naman magiging, dikit sa mga politiko ng mga, hindi ka marunong makisama. And yet, they are friends with Pastor, teka lang, hindi yan ang ibig ko sabihin, with Pastor Danny. Naiisip ko yan in relation to how sila Clark kasi parang so vehemently against minsan naawa naman ako sa kanya, ang pangalan nito, yung Bading. Siguro yung deliver lang nila na parang feeling ko masyadong discriminated si Deus. Ano mo yun? Para naman. Baka masyado lang siyempre yung wordings ni Clark, pag tayo kausap. Sana, parang sobrang homophobic ang dating na parang feeling ko masyadong discriminated naman si Deus. Parang. Alam mo naman si Clark pag ako lang, siyempre, ina-assist ko rin na kasi, siyempre, binibigyan mo ng platform. Yeah. So, doon naman ako. Kasi okay lang sana yung mga discreet, hindi lang naman si Deus yan, di ba? Oo. Meron naman tayo mga na hindi naman boldly na ina-announce yung mga Hindi mo talaga discreet si Deus, hindi. Talagang hindi. Na naasawa ko to, and ganyan. Oo, tsaka may picture pa, lahat, etc. and everything. Na sweet. Siyempre, sasama mo pa sa slides mo. Ang bala ko sana, sabi ko, Mike, controversial yan. Kung makakausap mo na talagang hindi pag-uusapan yung husband niya, blah, blah, blah. Pero I will have to check dahil alam ko ayaw nila yan. Ganyan. Kasi
'di ba? Na ngayon, lalo na ngayon, 'di ba? We want to somehow level up ng kaunti yung boldness natin sa ano natin. Yeah. Na hindi naman dapat discriminating ang feeling. Pero we don't wanna be there sa spot na masyado kang soft na tolerating ka na sa mga bagay that's not honoring. Kasi you also want to condition the mindset of your team. Kasi kung ang main goal mo nga is to really point them sa Panginoon, to really minister to them. Tapos kung okay lang sa iyo mga ganong klaseng bagay, di ba? So, but of course, syempre, we don't hate the person. So, Mhm. ako kinakausap ko naman yan pag may pagkakataon as well. Okay. Kasi parang nagsisend ka ng signal na okay lang. We condone. Lahat naman tayo may kasalanan, di ba? So, wala namang may deserve tumayo dyan. Pero iba yung, ano bang tamang term dyan? Kinokondone. Practicing in loud and proud. Eh. So, that is, Sabagay, it's meron tayong mga pa-retreat, no? tayo, pag nagkakasala tayo, kahit pa paano, we hope, merong conviction doon. We're not proud of it. Parang ganun ba? For example, bro, eto kasi medyo ano tuloy yung, meron ako naka-refer din kay Sis Lisa na common law naman ang issue, bla bla. Pero ito, naisip ko lang kay pastor kasi, paano ang, parang nandun na naman ako sa structure and process. So, even when I talk to Sis Lisa about it, itong D group ko na gusto maganyan, pero may common law, bla bla bla, gusto mag-facilitate, bla bla. So, may Anong common law? Sorry, hindi ko may meron partner. siyang partner, may common law partner, oh. Pero ito naman kay pastor, naisip ko, halimbawa, eto admitted na guilty, 'di ba? Sa grupo niyo at si Mitch, pag ganyan ba tatanggalin mo sa D group? O so ano ang sa'yo mo wag i-condone. So what's yun lang. Is there a Kasi ano siya sis di ba? Si Jesus naman, di ba? Kaya nga yun din ang sinasabi sa kanya ng mga Pharisees eh. What do you need? Charger? You could use this, oh. You go under, come on, so you could get it. Di ba si Jesus naman, di ba doon nga siya pinano ng mga Pariseo kasi nakikihelp marketplace? sa mga sinners, right? Mm. So, siya lang ang gumawa noon kasi sa Old Testament wala namang ganun as well. So, and sabi niya, di ba, dumating siya dito not for the, para sa mga sick. Ang point ko, I guess, may consistency ba tayo in applying the ano? For example, yan kay sis Mitch, ganyan. Tapos kung may halimbawa may common law ka na tatanggalin mo ba sa D group? O halimbawa meron kang bading na downline, tatanggalin mo sa D group? Wala, hindi. It should stay. Pero parang ang ano niya doon, ang what do you call this? Ang depende sa case eh. Kagaya niya si Sis Digna, di ba? Sis Digna, nung umaattend siya ng D group, doon pa sa bahay nila, may common law partner siya. Over time, nawin sa Panginoon eh. So, nagasabi partner niya, tapos siya, yun ang testimonial niya recently eh, sa may CCF eh. 60 plus na ito, magaling kumanta yan eh. Wow, 60 plus na may common law. So malamang asawa I mean, 60 plus na siya ngayon. Oo nga. Pero simula siya ng high school, elementary, college, after college, during nagbanda siya, ganun ang lifestyle niya. Pero based sa testimony niya, hindi siya ginudge eh. Precisely. Nag-ano lang sila, what do you call this? Nagba-Bible study lang sila sa bahay. Pero iba kasi yung setup na gano'n na magba-Bible study kayo sa bahay. Iba yung bibigyan mo siya ng platform tapos i-share niya yung existing na practice niya. You know what I mean? Okay. So that's the difference. So if you would ask me like kung si Deo ba mag-aano sa ano ko, of course, kahit dalawa pa sila, di ba? So kung magkakaroon ako ng D group na men. Pag mag-join sila sa D group mo? Oo naman, kung may D group ka ng mga men tapos they're willing to join, saan sila makakarinig ng salita ng Panginoon? Okay, tama. O sige. Kung doon pa lang, alam mo na. Okay. Got it. Yan naman ang ano niya. Sila Pastor Danny, may mga personal na meetings naman sila sa mga tao na yan. Personal meetings. Kasi pag tinaboy mo doon, baka lalo nang bumalik yan nga lalong lalalim dun sa practice.
Yeah. Anyway, ang hirap mag-judge, ano? Parang feeling mo minsan, bakit malinis ka ba? Parang, Exactly, exactly. di ba? Siguro minsan the way we interpret or the way, di ba? Siyempre, alam mo naman si Clark, diretso masyado yan na pag ano. But yung ganun. Ibig sabihin, huwag mo nang bibigyan ng platform. So, yun nga lang, siyempre sa ngayon, wala tayong ibang opportunity to minister to Deus. Yeah. Deus ba? Deus, no? Deus, correct, correct. In fairness kay Deus, oo naman kasi ng oo. Pwede, Alam niya namang inaano natin siya. Sige, umuoo pa din. Anyway, sige. pray natin. So, kapag nandiyan ako sa ano, bibigyan ko ng mag-build ako sa kanya ng relationship outside dun sa ano. Okay, sige. Gawin mo siyang Okay. ano. Yan. O sige, etong ano natin, kailan mo binaplano tong so November 9 ang masterclass. Kailan ang sabi natin, party ba? Christmas party or year end? November 9 ba? November 9 yung masterclass training natin. So Yes. we're now talking about the year end or Christmas party. Sa CBO kasi ako ng November 15. So, year end. Pwede tayo ano? December 6. December na. Okay, December 6. December 6 o December 13? December 13. That's a Saturday, ha? Uh, sis- Sige. Sa bagay, siguro wala naman ng mas, ano, doon na sis lang. Ben, what? Sis Yeah. Ben, what? Hello, sis. Yes, yes.
Hello, sis Beng. Yes, game. Ayan lang. Kasi yung meeting ko kanina, mamayang alas 12, tumawag. Nilalagnat yung buong pamilya. Ito yung magtatakbo sa akin ng director next week. Wow. Okay. Yes. Sino tayo? Sige, itong Ian party. December 13, sabi mo? So that's Saturday. This is Saturday, December 13, after the cut-off. So, Mm-mm. iniisip ko rito, sa office na lang din. Oo. Ano to, leaders lang? Iisip ko nga eh. Leaders lang o ano? Kasi iniisip ko kagabi, kung if we want to engage everybody, di ba, maganda sana yung ano. But at the same time, hindi ko alam kung paano rin siya gagawin. Anong activity, anong ano. So Oh, kung I think may, baka mas masaya nga kung ano, meron para sa lahat naman. Although we will expect na mas maliit ito, but that's a good way to ano, kasi 'di ba, alam naman, lumiliit ang group, ganyan. Parang magandang uh, may makita ka namang community, no? That we are here, we are, ganyan. May pwede promote, ba natin siyang, pwede ba natin siyang gawin sa ano, sa, yung aim, yung pang 200 lang? kaya ba natin mag 200? Medyo kinakabahan ako sa 200, ah. Hindi naman yan mahal eh. So, yung aim, Kain? Wala. walang pagkain, siyempre. Bawal Ay, yung mag, pag 300 yung sa baba? Wala o naman yung sa, tayo. para sa third floor ata yun, third floor pa rin yun. Hindi Oo, yung yung dati. pinakamalaki, yung sumunod. Kasi doon parang ano eh, ibang vibe, tapos pack yung venue. Ang gawin natin talaga, hindi siya parang Christmas feels, pero year end. Sige, pero masaya, no? Masaya, Sige. tapos magparapol tayo. So, I would try to, what do you call this, influence yung mga leaders to also donate para at least makapagbigay tayo. Mura yung ticket niya, tapos makapagbigay tayo ng mga pricing. Oo, tapos maganda kausapin mo yung leaders dito eh. Parang magtatapos ng taon, tapos mag-open, di ba? Kailangan mong, alam mo yun, ipunin yung energy ng team, yung commitment. So, para ma-excite din, di ba? Tama. So, ang nasa isip ko dyan na event, may story pa din, may, Pero of course, smaller scale, no? Sige, sa aim na good for 200 packs, no? may fun, May ano, story pa so, din. fun, merong recognition. Sige, mag-recognize naman tayo para masaya, yeah. Year end, yung mga Millionaires Club. Correct. Sige, millionaires. Yung mga nag-rank advance this year, So, from where? From what rank? uh, director, para maraming aakyat, para maraming pupunta. From Director. director, no? Correct. Sige. Let's see what we can give them from director to ano, Director in up, and up. pinakamaraming direct kaya. May mga ganyan, di ba? Kukuha ako ng data nito, pero marami tayo. May mga silver. Tapos yung luluwas sa mga taga-probinsya, kahit man lang sa north, kaya naman nila eh. Sila Jever, sila Clark, of course. Natuwa naman ako sa support nila Clark lately, itong nakaraang. Paluwasin natin yung Cebu para kompleto. Total, sinusupport mo naman ng Cebu, di ba? So, sana makaluwas din sila. Yeah, oo. Solidifying the team. Yan, sige. Millionaires, tapos director and up. And then, okay, for 200 packs. Okay, for all. Wala na tayong planning. Wala na. Sige. Yung sa Revive, usually may one day na planning yan before. Wala na tayong ganon. Pwede ka siguro mag-take ng bago mag-start or probably sa gabi. Gusto mong may ganon ka pa for the leaders during the Revive o hindi na rin? Sa first day. Kasi okay na si Berwin tsaka si Pastor Julius pare sila January 3. Ano si Berwin? Speaker? Si Berwin and Lara speaker yan. Wow!
So, tawag dito, aha, ang ano nila sa gabi ng yung supposedly fun night natin. So, forgiveness at the same time evangelistic ano na yun eh. Ibig sabihin, Oo, syempre maganda yung forgiveness nila, nilang maganda, mag-asawa. maganda siyang tawid din eh. Oh, Bakit siya nakapag-forgive? Then, di-discuss niya yung ano, yeah. di-discuss niya yung so dalawa yan kasi si Lara forgiving herself, di ba? Yun din naman siya. Yeah. Pero sabi mo, di ba wala nang, ano nga yun? Fun night? Oo, fun night. Wala na. Yan yung slot na papalit sa kanila. Okay. Tapos Siyempre, ang topic ni Pastor Julius, pareho pa rin. Pastor Julius is a finance. So, kaya ang iniisip ko na lang ng mga topic is the first day na lang, baka first day tayo first day tayo games. Tsaka, ang tawag dyan? First day mag-games, first day cheering. Bakit ka natatawa? Naalala ko na naman yung kasi, yung kaperahan dito sa nakaraang retreat no? Ano nangyari? Hindi, kung gaano kahirap yung sa finance na aspect lang. Naisip ko nga minsan, sabi, ang ano ko na lang, I have been reminding you na pero di ba alam mo naman yun, di ba? Maglalabas Na, ng money eventually. ano ba nangyari? Di ba last year naman, sobra naman yung ano nila. Sorry, kasi minsan tumatawid ako nang hindi I was thinking about the family retreat. Oh, yeah. Oo, Okay. naisip ko yung hirap nung finance. Binabalikan ko how we could have done it better nung ano. Pero naisip ko kasi, sabi ko from the very beginning, I was upfront with you na given this budget and given this expense, di ba binibiro kita palagi, malaki nga abonohan mo dyan bro, malaki nga Oh, abonohan mo dyan bro. ready naman tayo noon kasi nakita ko na rin yung possible cost pa lang sa Oo, alam mo. yung support ng team dahil bago pa lang ako sa group plus nangangapa rin sila baka hindi rin nila alam how to communicate with me kasi move naman lahat lagi ng relationships yan. Yeah. So, but ako, overwhelmed lang ako sa overwhelmed lang ako sa Tagal? no, sa guidance ng Lord sa atin. Talaga. Madaming learnings, of course, no? Tama yung sabi di ba, ni Pastor Danny, mas gusto ko ito eh. Parang ito yung pinakamagandang Sa kanya, yun ang pinaka-best na family retreat so far. So, very intimate, very organic. Kagabi nga, nag-meeting, di ba? Lahat ng committee may kanya-kanyang presentation. Level up eh. Meron pang procurement, meron pang ganito, ganyan. So, ako nandun lang ako sa nakikinig lang ako. Nakasarado yung video ko. Pero na-overwhelm ako. Dahil, Alam mo naman, hindi ako ganun mag-organize ng, I want simplicity. Kasi, correct. masyado ng komplikado yung mga ganun. May procurement ka pa, masyado Yeah. siyang Tingnan professionalized. ko the way they did it last time, di ba, nung nakita ko rin yung mga materials na pinadala mo, ganun siya medyo overwhelming. Sabi ko, wow, ang daming neto. We simplified it, and it's just as okay naman, di ba? Mas gusto ko pa rin yung ganun eh. Kasi like, for me, it's like, Yeah. mas maano siya, mas mahirap siya sa communication actually. Correct. Mas mahirap siya sa execution kasi mas Correct. maraming taong kakausapin. Yeah, that's why we had to simplify it. Kasi kaunti ang tao natin. So parang kayo lang ang inaasahan, dito tayo. Ito ang focus natin. Kailang we have to follow this ganyan. Alam mo, naisip ko if we have to do it differently, kung magbayad ka ng finance person talaga kaya lang, mahirap pa din kasi hindi siya makakapasok sa loob naman ng CCF, no? I think Michi could do that in Ina. Tingin mo? Or pwede pa rin naman pero ipe-prepare na natin yung natuto naman na tayo sa kanya, kay Lady Lim. Hindi mahirap siya, bro. Parang ang daming unknowns. Of course, magaling siya. Maraming unknowns, no? I agree. Maraming unknowns. But kung halimbawa tama ka, pwede siguro si Michi or si Ina. Pero, kasi at least,
CCCF will adjust to her. Gets Yes. mo? Bibigyan nila ng maraming information. At least klaro, documented ang lahat. Ito ang expectation, ganyan. The thing kasi with Mrs. Lynn, marami siyang alam, pero marami rin siyang alam na hindi natin alam. So, hindi pa naman siya palaging present. So, alam mo yun, we Hirap, were mahirap. always caught off guard, no? Mm. Hindi tayo Actually, makasupport. nung last week nga, di ba yung nasarado na yung ano eh. Nag-update lang kay Pastor Danny. Sabi ko, hindi ko na sinabi yung pangalan niya. Sabi ko lang, kasi ayoko naman naninisi. Sabi ko, ano lang, Pastor, may mga nagkamali lang sa finance. Mhm. Alam niyo na yon. Hindi ko sinabing nagkamali si Lynn. Yeah. Ng ganito, ganyan, etc. Tsaka, ako pa inaasahan niya doon, ikaw nga yung finance. So, kaya sabi ko, sis, kaya ininti-unti ko na siya, gawin niya na yung, anong mangyayari? Walang mangyayari dyan kung sa akin mo iiwan yan. Dahil unang-una, wala naman akong alam dyan sa simula pa lang. Mm-mm. Pero naman, kaya lang, paano ko hagilapin lahat yan? Tingin ko, kung mangyayari pa uli next time, sa atin na rin ang finance. Hmm. Yeah. Anyway. Saan tayo? Okay. So, sa revive, wait, kung ibang gusto niyo itawag, no? Sabi mo nga, Berwin, blah, blah, blah. Calendar ko lang to. Open yan for For all ito. natin is open. Yung party natin sa AIM na, syempre for next gen lang to. And ganyan. Pero ito mukhang kailangan mo kausapin ng leaders to really get their commitment, get them, they will be excited with this one. We all need it. Feeling ko lang. Yan. Next gen people lang ito. Sige. May date tayo, no? December 13. Okay. Ito nga, ilalagay ko na sa... Pag nabuo na natin yung calendar, mag-meet ka siguro with the leaders. I don't know, with the core first or with the leaders. Tapos para may bagsak mo lang ito. May plano tayo for ganyan and for next week. Yeah, Tuesday morning. Tuesday morning when? Next week? Next week, Tuesday Okay, morning. ayusin ko. Face-to-face ba to? Core ba o gold? Ikaw. Kasi hindi ako pwede ng Monday dahil field trip ng mga bata, full day yun eh. Ilang beses na na-postpone. Plano ko sana sa Monday ng face-to-face. Hindi, golden above na para mas marami tayo. Sige, oo. Okay na yan. Total, ang core naman, andyan naman si Clark at si, kausap natin, si Clark at si... Ayan. Yan. Parang si 10 o'clock. Tish naman is in a good place. So, hindi mo siya masyadong ngayon. Needy, I mean. Yeah. Sorry, December nga tayo? Ang party, December 13. Okay. Which is a Saturday. Gagawan ko to ng Mas late? Oo. Para ang support din natin sa Revive, sa ganito. Tapos pwede mo na rin pag-usapan dun yung soft launch na ng Revive, yung committee, that they will be very much part of it, ganyan. Yon. Pwede pa tayo mag-ano dyan, Sis Beng, kung 13 yan. Kung hindi mo naman kailangan na maraming, pwede ako mag-meeting sa mga golden above dyan ng umaga. No? Manila na. Oo, na matipid. Hindi na tayo mag one day. Kahit siguro lang to. Alauna, +2, meet up lang para at least tapos siguro coffee lang or let's make it kahit sa opisina na lang sa may Diamond Room. Sige, itong year-end party na to ay alas 5 ng gabi? Ganyan? Ha? Yes, 5 alas p.m.? 5 ng gabi. Mo nga Sis Beng ng ng alauna yung o 12 noon lunch yung Meeting with the leaders. golden above. Ng December 13, ha? Yes. Oo. So parang to? Are we going to call it planning o parang fellowship mo to? Fellowship, yeah. Fellowship. Work planning. Fellowship. Leaders fellowship. Sandali Hello, Jack. Yes. Maglilinis na siya? Okay, sige. Tanungin mo kung magkano nga yung niya sa atin. Okay. Okay, go.
Okay, sis. Hello, sis Beng. Ay, Yeah. sorry. Okay. So again, Sorry, on sorry. December 13, Yeah. Saturday, sa 12 noon, parang may get together, ganyan. Pero pag sinabi mo kasing Well, get together, kainan yan. Parang ganon. hanap tayo ng budget for that. Yan yung Lunch mga na lang. yan yung mga bagay sis na deposit sa kanila kasi kung maniningil pa tayo diyan, 'di Mm. ba? Lumuwas na nga yung iba lahat, etc. Pero dapat ngayon pa lang mapag-ipunan na 'yan. So, Okay. ito assignment ko is mag-ask sa mga leaders ng ano. Sige, 12 noon. So, in a restaurant yan o doon na rin sa TEC tayo? Sa tech lang tayo. May pakain lang. Okay. Sige. Lunch. Okay. TEC lunch. Luncheon. Tapos ano mo lang kung ano yung sample award that we could give kung meron man. Yung mga kaiba. Eh, pwede ba tayo parang Christmas party na rin kaya yan? Magpa-exchange gift, ganyan. What do you Yes, think? yes. Yes. Ha? Simple Christmas party with the leaders na lang to. Sige. Yes. Fellowship. Exchange gift, may konting games, Simple ganyan. fellowship Christmas party, ganyan. Oo. Siguro, mag-ano kasi dyan sis ng segment na appreciation. Appreciation. Pwede may ganun game, ano? Para, Yeah. para intimate, di ba? Yeah, we'll make it very positive. Appreciation. Pwede. Sige. Pwede ang pangalan nga, Appreciation Day, parang ganyan. Yan, tama yan. Ganda ba? Yeah. Nice. Tatakbo na tayo ng Speaker of the House. Alam mo, kahit nagka-plan tayo, syempre naman, si Lord naman palagi ang tatapos ng planong yan. Pero alam mo, you cannot but have this feeling na dahil nakaganyan ang gobyerno natin, ano kaya ang itsura nating lahat come November, come December, di ba? Pag nagkaroon ng kudeta, halimbawa, ganyan. Nagkaroon kami ng diskusyon ni Pastor Danny dyan. A good conversation naman Oh. Anong projection nyo? about it kasi nag-uusap-usap ng ganyan. So, ang inaano niya is to pero nagpo-post naman si Pastor Danny. So, sa akin kasi hindi na yung yung like alam mo yung hindi ka magre-rebelde pero you have to show yung yung concern mo Parang ano ba? Kasi syempre, yung welfare natin nakadepende rin sa gobyerno natin. Yeah. So bilang Kristiyano, silence is not neutrality. Mm-hmm. Diba? For me. So for me. Pero syempre, hindi ka naman iba naman yung nagra-run ka sa Facebook. But it should be okay to post something sa may Facebook that, bilang Kristiyano to support yung, for example, corruptions, to support yung, di ba? Oo, wala naman yata nagsasabi na maganda ang corruption, di ba? Regardless kung ano ka pang, religion or what. Exactly. Wala may gusto ng corruption. So, kaya sa akin, gusto ko rin gamitin yung na yun. Yeah. Totoo naman. May mga post naman ako nakikita na parang hindi, alam mo yon, walang kulay. Yan tingin ko, yung walang kulay dapat na mga posting to Sa'yo be. lang ata may kulay Joke. Hindi ako nagpo-post. Sabi niya. Pati nga sa like, nag-iingat ako eh. Huwag mo kasi simulan. Hindi, iniisip ko kasi yung administrative fee, di ba? Yun, nilaloko ko dyan Sasagarin ka pa yung biro sa susunod. Ay, nako. Walang malinis. Yun lang ang masasabi ko. Walang makakapagsabi na malinis. Alam mo, sa totoo lang, parang choosing the lesser evil lang right now Correct. Like, for example, di ba, yung mga DDS. Ako kasi, fan ako ni Digong. Hindi ako, pero in terms of leadership, makita mo, malayo pang experience ng Sara. Siya lang, di ba? So, dala-dala siya ng dala-dala siya ng tatay niya. But, in my heart, is like choosing the lesser evil. It might be better off with Sara kasi probably, kung may mga maayos siya ng mga advisor than the existing that we have right now. Sa akin yun lang. I'm not saying that, yung Pilipinas aasenso kapag kasi Sara yung upo. I'm just saying, like, kasi yung mga injustice, magkakaroon pa rin naman, pero mabawasan yung corruption. Naawa ko sa atin, mga Pinoy.
Tama. Lalo sa mga Parang hospitals, bro. Grabe, grabe. hindi na tayo umuusad, hindi stagnant eh. The word stagnant is underrated. Paatras tayo eh. Mas Correct. tayo lumulubog. Biruin mo yung perang mahirap kang kumita Yeah. ng piso. Exactly. Tignan mo sis, sa dami ng pera na yan. At sabihin ko na siya yung plataforma ko pagka upuan. Siyempre, Yung hindi pera na yan, pinag-uusapan sa D-group yan dahil andun si Michelle, di ba? Ay, sa ang pala, Mitch. men pinag-uusapan. Pero hindi namin siya pinag-uusapan sa men. Ang Oo pinag-uusapan naman, namin oo in naman. general. Kasi imagine mo yun, sa dami ng pera na yan sis, pwede mo nang bawasan yung mga tax dyan, mga hidden taxes na binabayaran ng mga tao sa goods and services. VAT Baba. kasi, walang makatakas sa VAT, di ba? So, malaki ang igiginhawa kapag at gaganda yung ekonomiya kapag umiikot yung kasi nga affordable yung bilihin. Edukasyon ng mga iangat yung edukasyon, tama? Yeah. So, But even before infrastructure. that, bro, kasi ako lately may mga sakit sa bahay namin, di ba? Itong taon na to. Kaya sobra kong yung feel ko yung need for medical support. Pag pumunta ka sa hospital, grabe, ang dami nagkandamatay na hindi na lang magpapacheck up dahil, alam mo yun, talagang walang dapat dala. level up yung public hospitals Correct. para mas maraming maka-afford kasi welfare din ng mga yan yung mga pwedeng paglagyan, infrastructure, Yeah. automation para mas maging attractive ka sa mga tourists at sa mga investors as well. Pag-invest ka rin sa pag-invest ka sa beauty ng bansa kahit simulan mo sa Metro Manila. Tapos yung PhilHealth, kinawaan pa ng kita na 90 million ba yun para ilipat sa ibang yung mga ganun, di ba? Medyo nakakagali talaga, parang, oh my God. Parang sis, ako, kay, parang lumaki siyempre dadala yung, hindi naman sa hindi sa, ito lang naman, opinion lang natin. Like, pwede kang, Inglesero ka, di ba? Nag-aaral ka ng ganito, napakayaman mo na pero wala yung wisdom doon, sa totoo lang eh. Like, Yeah. very incompetent, leadership, wala eh. So, alam mo, that's the worst thing that you could say. Parang ganito na lang ata tayo. Wala tayong magagawa rito. As a leader, that's the worst thing that, Oo nga. hindi ko alam to. Naku, hindi ko alam yung corruption na yan. My goodness. Ba't ka pa nandyan? Correct. Sasabihin pa ni Ate Claire na siya ang nagsimulang makapuna. Hala! Palitan mo na nga si Auntie Claire. Medyo nakaka-high blood minsan si Ate Claire, kaya matatawa ka na lang, ganyan. Nga kami, nag-round robin kami sa family. Minsan nasa car kaming lahat, ganyan. Sinong makaganyan, sinong makaganon, sinong makaganyan. Di, nagsabi na. Tapos may isa nagsabi na sabi ko, what? PBM ka? Oh my gosh. Sabi niya, para lahat tayo meron. Natawa na ako. Okay, fine. Ang feeling ko ngayon yan, feeling ko ngayon yan, this 2028, yung pink and then itong current government natin would force to be allied para hindi makabalik yung Sara, yung Duterte sa Ayan nga ang ginagawa nila. Grabe, politika pa rin talaga. Even though they hate each other, right? Kaya lang, that's the lesser evil. Diba? Like for example, sila Marcos, Romualdez, makatakas sila sa possible na nila, na mga kaso nila. And ang pink naman, makakabalik sa posisyon. So, Kasi, hindi talaga yung mga tao ang iniisip, no? It's really politics, it's hardcore politics. Kasi si Duterte ang bumalik dyan, unang-una. Tapos yan, BBM, Romualdez, Remulla, sa dami at lalim ng mga kaso nila, talaga makakasuhan talaga yun. Grabe, parang nasa ka nga minsan, pag naiisip mo, parang nasa twilight zone ka. Totoo ba nangyayari to? Alam mo yung hypocrisy na yung talagang lahat ng meeting may ganitong chismis eh. Parang kasi masyadong twisted yung truth, di ba? Parang pinapalunok nyo sa amin na truth. Nag-iisip naman kami na, alam mo yun, parang iniisip nyo ba natatanggapin namin itong truth na to? Alam mo, napatawag na raw si Romualdez pero close door na nila.
Dudan-duda ka na nga nang naka-open, lalo pa pag closed store, di ba? Hello? Exactly. Buti nga may Marcoleta na lumalaban sa... Correct. Zero talaga yung integrity, di ba? Eh, Zero. kaya, di ba nakakainis? Parang kumbaga sa mga makasabi ka pa para sa... Ano yan nga yung word na paulit-ulit? Para sa taong bayan. Kulang na lang isigaw mo, ipokrito, di ba? Mga ganon. Oo nga. Tapos, di ba, sabi pa niya, raw, parang, ano nga ba yun? Sacrifice daw yun, yung kay, Ayan, sabi ni Magal. Oo, parang lahat tayo, daman-daman natin yung yan, yung parang, are you kidding me? Sacrifice? Ilan ang helicopter mo? May eroplano ka pa yata. At sacrifice? Tapos wala ka dito. Siguro mindset nila, no? Maximize ko na tong termino ko na to. Parang ganun, no? Kasi Sobra kahit talaga. ibang bansa sila sis, ang yaman ng buhay nila. Totoo lang. Oo nga eh. Malaki pa kinita niya kay LeBron James, eh. No? Oo, At grabe. 23 years na karir ni LeBron James sa kanya. Oo Tatlong nga, nakita ko rin yung post na yan, di ba? Ito yung pinaghirapan ni Lebron. 23 years. Oo. Sige. Anyway, Ito na tayo. Pero yun na nga. Okay, so okay na tong, yay, I'm excited about the calendar. And then, ito na tayo. Okay na yan. So may meeting ka with the Golden this App. Ano to, Zoom ba to? I suggest, wag na nating ilabas yung wag na nating ilabas yung mababang rate sa, wag na natin silang bigyan ng options. Magkano yung rate ng retreat last year? Marami silang ginawang parang merong first ganito, mababa yun yung pinaka-rate natin, tapos meron silang early bird pa, tapos meron silang regular rate na 8,000, ganun. 8,000 ang regular rate. Oo, malayo na yun. Hindi ko alam kung pinangatawanan nila yun. So ganito yung gagawin natin. So ang goal is ibigay sa kanila yung suggested price natin diyan. Tapos Eto, sila i-share ko sa iyo bro. Ito. Nakuha ko paano pala. naman tingil. Excel. Eto siya. Yan. So, at cost natin, kapag 200 packs tayo, 5,746.50. Ganyan. Last year, ang pinakamababa, 5,950. First 150 yan. So, kaya natin gayahin yung last year. Tapos, ang pinaka-early bird nila ay 6,500. Tapos, 8,500 yung regular rate. Di ko alam kung umabot pati sa regular rate. Malamang So yan ang magandang yan ang magandang pareho na lang. Para pag nag-promote tayo, kaya lang bro, at 200 yan Pero kung kung 150 lang, kung kakayanin natin mag 150, mga dapat 6,000. So bagay, malapit naman ang 5,950. yes, pero banggitin natin sa kanila at 100 yan. At 100, 6,500. Kung 100 lang, siguro tanungin mo rin ng mga leaders, no? Ilan ang kaya natin ngayong realistically. Ayan. Kung kaya natin mag 200, eto 5,700. Kung 150 lang, 6,000. Magandang bentahe yung at cost natin last year. Biyahin na lang natin. No? Parang yan in spite of all the ganyan-ganyan, mag-at cost, kaya natin gayahin yung last year. Pero kaya nyo bang dalhin itong mga nyo? Yan. Tapos may idea ko, isa pang natin, yung like for example, ibabalik natin yung mga special training online. Like for example, how to present, itong Mastery Lab natin, pwede akong kumuha ng isa rito na expound ko pa tapos ibebenta natin online. Like for example, 200 pesos. Diba? Kasi wala tayong cost online pero this could be a source of funds natin. Ano yan? Online lang? Online lang ito. Ikaw ang speaker, halimbawa ganyan. Phil Bulos. From time to time, Special lang kasi para at least mas madiinan pa rin yung income producing activity. Yun ang point nun to reiterate, laliman, pero ito expound lang natin. Yeah. Mas malalim yan. So 200 pesos pwede nating singilin. Kasi dyan din tayo kukuha ng mga minsan ng palunch sa kanila lahat. Kasi tama naman kung lahat yan, lagi may gastos, wala tayong deposit sa kanila, lagi tayong withdraw. So, we want to make them feel na Tapos, yan ang gagawin natin. Okay. Sige. So, ano ang next step natin dito sa Revive? So, Ako,
gawa mo ng slides yan na very, very, very simple para pag present ko sa Gold and Above this coming Tuesday. Sige. So, hindi ko na, okay. So, this Monday Hustle, parang may teaser lang tayo ng Revive will be, or the, ano ba balak nyo itawag? Annual retreat na lang, next Sunday. Oh. Ganyan. Sorry. Next, sa ano natin? Gusto niyo na bang mag-teaser tayo this Monday o antayin na muna natin yung meeting sa Golden Up? No, meeting muna sa Gold and Above. Oo, no? Sige. Kasi na may... Kaya nakita ko lang ng collections natin ha. Baka pa pwede yung mga current nila doon mo na ilagay. Tapos hayaan mo na lang nabutaw pa yung iba. Iniisip ko yan, bro. Ganito siya, no? Di ko siya maisip. Kasi pag yan, ba, pumalyan na naman siya ng isang buwan, hindi ko alam kung paano siya ipipresent. No, hindi na. Kapag pumalya pag siya ng ano, syempre kailangan din siya kausapin. Hindi natin i-accept yung ganung klaseng attitude na at this time. Ganyan sila ngayon, bro. That's the reality. What do you mean? Kaya yan. Sa bagay, ilang buwan na lang tayo, no? September, October. Paano ko ba siya i-explain sa'yo? So kasi ang gusto, sige, okay lang to, pero bigyan mo ako ng another list na, for example, yung last 3 months updated to mga, last 3 months kung bayad to mga to. Gusto ko lang makita yung attitude nila towards this. Sige, Kasi pag kinausap ko sila, meron akong data. Kung kailan siya huling recent na nagbayad, para lang makita mo kung nagbabayad siya ng ano. Oh, correct. Like for example, ito yung kulang niya, tapos kailan siya huling nagbayad? Yan ito. Okay. Actually, ngayon, sa bagay, updated naman yun madalas. Ito si Bailey, ano ba to? May isip mo rin tuloy kung meron bang may balak mag-inactive? Hindi, kaya nga, kasi pag tinitingnan ko lang to, ganyan na dating sa akin eh. So, Eto ngayon, kasi siya. pag alam ko yung ano niya, hindi, ito, nakikita ko na sis dito. Oo. Kaya ko siya pinakita kasi kay Ina, ang pinapadala ko buong worksheet. Kasi sa buong worksheet, buong workbook, meron kasi doon na nakalagay kung kailan sila eksaktong nagbayad ang pinaka-recent. Ito, hanapin mo pa. Halimbawa, ganyan. Si Aljon, palaging updated. Ayan, si Aljon, September 27. Si Lizardo, nagbayad yan ng, eto naman siya. Saan si Lizardo? Ang huli niyang bayad ay August 28 pa. Yan, August 28 ang huli niyang bayad. Pero updated siya as of February. Kasi si Robby ang bibigyan ko ng responsibility dito kasi mga downline niya ito karamihan eh. Yung mga naiwan, itong ganito, o nga eh. Kasi para hindi na ako yung bumababa dito sa... Di ba si Chris Chabalkin, siya yung may bagong gold? Yes. Pero tinan mo siya, medyo hirap to mag-update si Tia. Baka strong side niya lang kasi yan. April. Kasi pa isa-isang libo lang siya. Matagal siyang hindi nag-update eh. Tapos pa isa-isang libo lang siya magbigay. Although, ito, buwan-buwan siya nagbibigay ngayon, pero malaki yung balance niya. Parang ganun. Sino? Si Tia. Si Tia nagbibigay. So, for how many months na siya nagbibigay ng continuous? Ayan, halimbawa, ngayon, si Tia, September 25, last week lang nagbayad yan. Pero hanggang April lang yun. Hindi siya nag-e-effort kasi Nagbigay din siya ng August, ng July. Nagbigay siya ng September 25, September 18, August 29. Yan. Ito, nakalagay yung pero ang mga binabayad na kasi, pambayad dun sa mga nakaraang buwan. Okay lang yun. Pero ibig sabihin, in 2 months, nakabayad siya ng 3. So, ibig sabihin, she is updating. Yeah. Okay. Pero kailangan iangat pa ng konti. Pero at least, in August to September, nakatatlong bayad siya. So, yes. Ibig sabihin, ang attitude niyan, pa-upward na. So, okay yan. Okay. Pero dito, I can tell you already, si Corazon yan, matagal lang hindi nag-update ito. Si Cora, ni Brian. Si Cora. Oo. Parang bottom mo, si Kuya Saldi. Si Kuya Saldi, kinuusap ko na rin. Si Kuya Saldi, kailan siya huli nagbayad? Last week. Tapos, August, July. Si Saldi,
Saldi Lizardo, no? Tingnan mo siya, si Saldi. Kasi ang huling bayad ni Saldi ay, ayan, September 25, August 28, August 1. So, nakatatlo rin siya sa last 2 months. May July 25 din siya. So, from So, yun, July sa to 3 months, apat August, siya. oh, So, parang na-update niya yung isang buwan. July to August may 3,000 siyang nabayad. September, September wala pa. October na ngayon. Yeah. Late na September. So, maganda, maningil na si, maningil na Isa. si, Palay ko naman ito pinapadala kay Ina. so, yung balance, siguro turuan lang siya ng strategy. Ito po yung balance pa, ito po yung kailangan update for this week. So, mag-aano ba siya? Para copy-paste na lang. Maglagay na lang siya ng every 15 and 30 para every 2 weeks may follow-up siya. Dati yun ang ano ko sa kanya eh. Meron kaming ganun, pero hindi niya nasusundan. Anyway, si Ina naman ang ano. Ano yung sinasabi mo nga pala na magpapadala ka ng letter? Hindi ko alam kung kailangan pa, pero parang gusto ko sana magpadala ng letter dun sa mga official na mga tanggal na sa next gen. Para, Copy-paste lang. So, I was thinking, ano yung thought? paano, akala ko hindi pa nila naiintindihan na, na hindi na sila part ng team. Pero nung narinig ko, nung nakausap ni Ina, Gets Ah, mo? they're just waiting lang daw pala na exclusive yung Oh. Kasi ito ang si May, nakikita ko pa siya uma-attend eh. Oh yeah, nakita ko nga nung last Monday. Tas ganyan yung decision na ginawa mo. So, kaya nakita kami ni Upline that's yung exclusive. Posibleng ganyan na lang. Totoo naman. Kasi pagpasok kayo ng ganung energy, I mean, if you're not, syempre we want to build the whole, so yun yung stand. Oo. Pero gusto ko yung setup nung, natin, nung upuan natin. Ay nga pala, Monday Hustle Bro. Sige. May kumuha ako ng konting data rito. Ang online natin, 200 to 300 pa naman. 200 Last to time 300. sumilip ako 100 plus. Yeah. Monday. Siguro mga 180. Minsan naman may 300 pa siya eh. Pero ano yung pinaka-bottom mo? 150? Siguro yung mga maulan minsan gilat nakaka-online. So, Pero dun sa venue, nakaka-70 naman tayo. Mga ganyan. 70 to 80. Yon. That's our number now. Pero ito nga, may development kina Gold. Si Gold kasi may tao yan eh. Sabagay isang hilera ng upuan. Pag nawala sila Gold, babawas pa uli. Hopefully may dumating na bago. So yan ang bilang natin ngayon sa ano. Ang ginagawa ko, binawasan na yung mga upuan, tapos nakasentro sila sa stage. Ganun. Tama, nakita ko nga nakita ko last time. Then binabasa ko lang itong ni Sean. Sa Suggest. Mondays, prepare to have a Southeast Asian speaker na under ni Vivian, which ginawa natin to before. International. Once in a while, dapat may once a month tayo na international speaker, no? Kung to Hindi pwede. ako mag-invite. Ikaw naman ang malakas sa may mga yun ganyan. Master ko. Ganda din. Diba? Para at least makita nila yung laki ng sige, magpapatulong ako kay Joyce. Ay, punta ka next weekend si Caleb, ah. Wala ako sa Monday. Nasa, Sayang. Nagkasawa na pala siya. Akalain mo. Sa nag-asawa na yan. si Caleb. Nagkasawa na pala anyway. Mabilis ang pangyayari. Napakabilis. Nagulat talaga, ha? Nagkahanap ako ng picture niya. Nakita ko may sana pala si Caleb. So, Mondays, tas masterclass, revolve. Yun lang naman ang suggestion niya sa may Monday. Magdagdag lang ng speaker. International. Sabi niya, masterclass revolve around naka 4-week rolling. For example, prospecting and inviting, masterclass yan. Masterclass 3, closing and follow-up, masterclass 4, phase setter, ganito, ganyan. Objective is parang i-finish yung isang buwan.
Ito daw yung ano, ibig sabihin sa isang buwan, meron kang masterclass, umiikot ng 4 na nakapokus siya sa income producing activity. Yun lang ang topic. Prospecting, inviting, retail, and subscribe and save. Tapos master take, closing and follow-up. Sa 4 naman is events and pay setter. Pwede naman. All should be in 40 minutes para may 20 minutes na ma'am or mental digestion. Parang pinadalan din ako ni ano yan. Parang okay naman. I think that's a good idea. Oo. Total, nagtatanong naman ng mga speaker na pong topic. So at least ito nakaano na siya. Kung okay ka naman dyan sa lineup na yan. Sige, pwede rin natin isama sa ano, Ilan ang attendees natin dyan? sa masterclass. 50 to mga 90. So, okay pa ba rin siya ng lunch o okay na dapat Okay sila ng lunch. Okay sila ng lunch. ayaw nila ng gabi? I can ask. Pwede natin tanongin ulit. Pero parang so far, they're happy with the lunchtime. Nakaka-attend yung mga may work. Tsaka yung may ano sa time. Masterclass topic. So, pwedeng i-change to. Sa Monday Hustle. Yung leaderboard. Yun pa rin. Ang leaderboard. Monthly? Tanggalin mo muna. File. Wag Ano? na. Ano i-recognize natin? Hindi, kasi ang question ko sa iyo, ganding question ko sa mga leaders, ano yung naging impact niya sa ano? Hindi na ba siya inspiring sa kanila? Nakaka-motivate? Feeling ko lang baka mas mag-focus sila sa top ng Usana kapag tinanggal natin yun. Para huwag na tayo huwag na tayo mag-compete dito sa atin. We should be competing sa Usana. Okay. So, wala nang leaderboard. Hindi na mag-recognize ng monthly? Ang i-recognize lang siguro natin mga bagong rank advance. Which we do naman every month. Bagong director. Every week pala. Every week. Meron tayo niyan. Yung PIBA. Tanggalin mo na yung leaderboard. Tanggalin mo na yung leaderboard. Tapos, para mabigyan natin ng i-level up natin o i-emphasize yung emphasis natin sa mga bagong rank advancement na director na ba? Which we do weekly. So, wala lang leaderboard. May weekly pa rin tayo nung Hindi, monthly mo na yung director na ba? Wala na tayong PIBAB weekly. Tanong mo sa Gold yan. Parang inaano nila yung every week meron ganyan. Meron ba tayong weekly na director na? Oo. Lahat ng rank advancements. Mga believer, mga ganyan. Hindi na. Kasi believer, builder, ako I suggest, tataas lang ng kamay yun. Believer, builder, achiever. So bibigyan lang natin para at least pag binabaan mo kasi yon bagong PPPS, di ba? Ganun lang. Kasi pag konti rin naman tumatayo, ikaw ba, tanongin kita, anong impact? If I would ask you, ibig sabihin, na-excite ba yung mga tao? Nare-recognize ba sila talaga ng gusto? Kailangan pang papuntahin. Nakakadrag lang siya pag pinapunta mo pa sa stage. Ako, papatayuin ko lang sila. Tapos, syempre, hindi yung itatone down mo. I-recognize mo ng maganda ng pinatatayo mo lang. Na, kumbaga, is an achievement. So, ang bibigyan talaga ng entablado is pagka nakarating ka ng director. Gusto mo itanong yan sa kanila? Kasi sige, ilagay. Parang ginagawa nilang kasi yan pang para madala nila. Uy, award ka, ganyan. Yung mga bagong builder. They look forward to it. Pero gusto mo itanong? Sige, for discussion sa Golden Above, pakisama mo sa meeting natin. Weekly awarding. Naka-specific mo na rin yung tanong ko na yun. Baka makalimutan natin. It's Tuesday. Awarding, rank advancement. Happy pa ba tayo? Diyan. Tapos, ang monthly, wala na tayong monthly awarding. Monthly recognition. Ito yung, kasi, alam mo ba yung gusto mangyari ni Clark? Ang kay Clark kasi, ang gusto niya, pati yung mga running, i-recognize sa monthly. Yun ang feeling ko na walang walang ABC masyado. Ang daming we have mga 50 names there. Paano naman naging
Ano mo yun? Ang tawag sa'yo sana nun, mga trending. O kailangan ba nating i-ano yun sa monthly? What do you think? Ako, hindi in not in favor of that. So, kinausap ko na si Clark kagahapon may sakit lang. Oh, O ituloy niya yung director programs. 100, di 100. D100 niya. Oh, okay naman yan. Magpa-training siya, magpaano siya. So, Yeah, and it keeps him busy also and excited. Sige. Gusto mo yung mga okay lang sa akin siguro yung mga quarterly inaano ni Yusana. For example, yung rising ganyan. Gusto mo, yun ang i-award natin. quarterly. Monthly. Yung mga rising star. Oh yeah, basta may data. Ayun nga yung date. Basta may Siguro, data. yeah. Okay. So for now, wala lang tayong ano. Gusto mo next month na lang, baka expect nila ngayon o hindi na ako mag-leaderboard this Monday. Kasi this Monday na yun. Wag na. Wag ka na mag-leaderboard. Ibigay mo na kay ano yun kasi para magsobrahan pa yung oras ni Caleb doon. Oo nga si Caleb, no? Kasi Caleb na 3 oras mag-talk. Malalaman natin ang inspired na Caleb ngayon. Yes. Kilala mo yung wife niya? Kasi, kausap ko na siya tsaka nakausap ko na yung team niya. Oh, 3 diba? weeks, 3 weeks ago. He was fired up daw. So, Kilala mo yung wife niya? Bago ba yon? hindi, hindi niya pa napakilala in person sa akin. Tinatawagan niya ako. Kasi ako nung wedding niya ata yun. Okay. Ba- Sige. Anyway, okay na ako dun sa leaderboard. Next, year-end, okay na rin. Revive, pag-uusapan sa ano. Yan, I think we're done. Taka lang, yung cost ng Revive, gusto mong i-bring up mo rin yan dun sa ano? Sa meeting, sila ang magde-decide. Ang sabi mo nga pala, we follow the last year. Yeah, let's follow the last year. Pero Para 200 yung sabihin draw, niya, guys, ito yung first ano natin, ito yung price natin, ito yung second ano na. Kasi ginawa na nila Michi yan, sila na yung nangolekta last time. So gayahin na lang natin, sila na rin gumawa. Tapos sasabihin ko lang sa kanila, pero dapat ito yung ma-reach natin. You get the commitment. Yes. Sige. Para hindi Sige. tayo Pagalan kita ng line-up ng topic for Tuesday para makita mo na yung ano. si Pastor Bong, hindi na lang daw muna na gano'n ngayon, sabi ni Dayan. Hindi na na. Hindi naman tinatanong. Sabi ni Dayan, hindi na raw muna si Pastor Bong ngayong Kasi nakwento daw ata ni John dun sa kanila sa media group nila. Na i-chismis ata ako dun. Aww. Sabi niya na hindi niya ata alam na all I know, akala daw ni Johnny siya yung in charge sa lahat, etc. Nakakatawa talaga yun si John. Hindi naman yun ang story, paulit-ulit naman sinasabi sa yun. Sadyang ayaw mo lang makinig. Correct. Paano mo naman naisip yun, John? It doesn't make sense. Isa ka pang Twilight Zone. Na Twilight Zone ang ako sa gobyerno natin, isa ka pang Twilight Zone. Yung pinasasabi mo, paano mo maisip yan? Hindi ka anyway, huwag na tayong lumayo kay John. Ito yun ang ko nga kay, kasi yung ay ramdam ko yung counting tampo niya ni sa akin is because of mga kwento-kwento, di ba? So, Pastor. Si Pastor naman will discern, I'm sure. Tsaka si Clark doon dahil yung pagka-child. Since then, di ba, hindi na ako nakipagkwentuhan kay Clark about kay Pastor Bong. Kasi nakikwento niya yon unconsciously. Yeah. So, pero matagal na. Siguro may 4 na taon na. Also, si Pastor naman is a leader himself, right? Ibig sabihin, sa community, alam niya yon. Ibig sabihin, alam mo na kapag leader ka, ang mga tao mo, wala diyang 100% na sa'yo, na nag-agree sa'yo. Kahit saan, makakahanap ka talaga ng kasi because, they work closely with you, may mga frustrations, lahat yan. Yun. That's part of being tao. And as a pastor, malalim naman ang pangunawa niya ni pastor. So I'm sure alam niya yun. Tsaka may talaga yung isang bagay that ay malaking bagay talaga sa akin yun. Hindi ko maibigay yung trust ko
Kasi Pastor, maano siya sa, pati yung mga hindi ka dapat nakikikwento niya for no reason. Talaga? Like for example, ano nga yun, nagmi-meeting kami nila, out of nowhere, ayaw nilang kunin si Camille, naisuggest si Camille. Camille, Vivas. no, not Camille Vivas, Camille Prats, Oh. naisuggest. Tapos, Speaker. Okay. tapos na-mention niya, out of nowhere, ayaw mo ba't ayaw ko Camille? Kasi siya yung nanligaw sa asawa niya eh. Kaya nahiwalay sa ganito, ganyan. Dapat sinishare nila sa testimony. Parang, syempre, masashock yung mga I mean, they look up to this person na, matagal na yun. Pagpalagay na natin totoo yun. Pero may transformation na yung tao as well, etc. Malayo rin naman sa perfection, di ba? Yeah. Tsaka, pang-witness nga rin, di ba? Ano yung mga learnings sa ginawa niyang yun? Why would you, Masama daw ba yun? why would, Kasi meron pang iba. why would you say that, ha? Kasi may iba pa yung guy at that time, tapos nililigawan niya, ganon. I think ganun yung narrative. Ah, That was like how many years? 12 years? 10 years ago? So, pero why don't you talk about yung last 5 years? Parang ganun ba? Last 4 correct. well, so, I Tsaka mean, parang nag-repent naman siya doon, di ba? Actually, nakita ko na hindi siya actually, kung may pagkakataon nga, sayang nga eh. Kasi yung pagkakataon na yun, dapat I should be able to talk to Pastor Bong about it. Sa akin, napag-usapan na rin namin. Kasi yun dapat ang tamang gawin. Kasi ikwento ko sa iba kagaya mo. Yeah. But anyway, yun, wala na sa akin in my part. Like, gusto ko sanang, i-build up yung relationship natin into higher level. Kasi pag walang transparency, walang accountability. Mm. So, kaya lang, hindi ko na siya matingnan as somebody. Marami yan eh, maraming series eh. That's my, Yung dalawa lang ba kayo nag-uusap noon? hindi, with the group. Kasi naisip ko rin isang anggulo kung bakit siya nagda-divulge ng ganong information because he wanted you to feel more comfortable with him. Although hindi siya masyadong ideal. Nagets mo? Parang, ayan Parang ano ata dito, yun eh. parang ganyan. 5 couple kami doon. Yun. Yun lang. Marami pala kayo. So, Ayun na yung nagpaplano na si John. Yun na yan. Yung nagpaplano si John about it. Yun na yung last na stroke ko. Kasi marami akong ganung kay Pastor Bong. That was last thing. Sabi ko, okay na. So, hindi ko mapagkatiwalaan ba o kaya sa akin, kung meron ka lumalabas man sa akin sa okay na ako na. It's not for me to, But anyway, kami naman ni Pastor Bong still trying to, birthday niya, di ba? Babatiin ko yan, mag-message ako sa kanya. today? Bati naman pabalik. Hindi ngayon. Yung mga nakaraan. Okay. Oo. So, nagbi-build naman ako ng... Pero alam mo, napag-usapan din namin nila John, nila yan dati, ni Dayan, tsaka ni Clark, na nag-expect pa rin si John. We were so incredulous nga. Sabi namin, di ba? How can he still expect that given the situation? Si Dayan nga rin, parang, oo nga, hindi ko rin maintindihan, ganyan, ganyan, ganyan. Yun. Pare-pareho naman kaming na-weirdohan. Si Clark lang yata ang medyo hindi. Pinaliwanag pa sa kanya ni Dayan na oo, nag-expect siya na siya pa rin ang mag-lead ng ng five. Dahil galing na galing tayo sa kanya, ganon. Ganon kaya yung isip niya na kahit na, you're not supporting the team, hindi siya in keeping with obedience as a leader, as a servant leader ng attitude mga yon, kukunin ka pa rin naming leader. Ganon. Pumasok pa sa isip niyo na nung ako nag-hit, baka yung mga numbers na ganyan. Anyway. Hayaan mo na siya doon. Alam naman nating lahat yung naging participation niya. So, yeah. Yung part ng mga leaders na nakakatuwa rin. Oo nga. Ay, marami din naman learnings doon actually. Yes. Palagi namang meron, di ba? Kakapromise ko lang yan kayo. Sabi ko pag nag-meeting kami, ayoko nang magsabi ng anything nega about anybody. May nasabi pa ako na Let's limit it. Ako din. diba? Parang ayoko na. Okay na tayo. Gusto ko pag naisip ko sila, yung sending, parang ang sa heart ko ay sending
sending positive, ano nga ba yung sinasabi kapag ganun? Sending blessings their way. Parang ganyan, no? Yeah. Para matanggal na rin kung anumang resentment ang meron ka pa dyan. Na, we're all moving on. Yeah. Ako gusto ko makadiscover na yung mga bago nating leaders ngayon. Oo nga eh. Maybe this is an opportunity nga, di ba? That's one lumiliit tayo and we are discovering mga leaders na who can deliver pala, di ba? Dati, wala silang ganong confidence. Ngayon, nagkakaroon na ng ganyan Pinagpe-pray ko nga yung kasi nililigawan ako dun sa Sandoval na mag-COS. Ano yun, Pastor? Council of Servants, Ah, COS. So, kasi usually, yung mga satellite natin, minimum yan, may 3 na Council of Servants yan. Katulong ng overseer. hmm. Handle the Council of Servants, may handle ka ng mga ministry heads. Kaya sabi ko kay Doc Jano, let's just play it by ear. I would just, dyan na kami mag-church every Sunday. We'll see how I cannot promise any, yung heart ko nandyan, but syempre ngayon, nag-commit na uli ako sa USANA to really grow and really use this as a platform to share the gospel talaga yan ang difference now. Kaya yung fire, kahit na ilang linggo na, napapansin ko, hindi siya bumababa because maybe, yan. Kasi, di ba, kapag meron kang idea lang, excited ka for 2 weeks, 3 weeks, afterwards, wala na. Might not be the truth, di ba? Mm. Sa akin, masigasig ako ngayon to really share the gospel sa natin. But at the same time, grow the business. Kasi you cannot just, pwedeng messenger ka lang dyan tapos hindi lumalago yung negosyo. Yeah. Anyway, ang iniisip ko na lang na yung program na lang natin sa may retreat is yung first day, second day, meron na eh. Tapos half day lang naman yung umaga lang naman yung last day May usual. line up ka na? May outline ka na? Hindi. Sinabi ko lang sa mga speaker, iniisip ko pa kung paano pa, anong topic ng first day tsaka ng last day. Isip ka ng central theme uli, no? Kung ano ang Heart of a Champion siya last time dahil yung book ni Pastor, di ba? Pero ngayon, ano ba? Yeah, you pray about it. You are the leader. So, Yung finance kasi tsaka forgiveness, malaking tulong din sa negosyo. Tapos towards the rin yan eh. Especially yung forgiveness, di ba? uy, magandang siguro yung what's happening in the country now. Although we will not make it about politics, but politics is, or the government is a very large part of our lives and our business, di ba? So, ito is being, ano ba mga magandang topic about that? Being a good steward as a And leader, life pa rin, tsaka parable the talent pa rin. di ba? Like for example, how in your own space, so din sa ginagawa natin, how can we be a salt and light? And that would impact. Salt and light, correct. So, ang plano ko sana to close it pero yung simula at saka yung huli ang iniisip ko dahil yung laman nasa may gitna na. So, iniisip ko yung magandang pang-intro ng first day ng gabi. Or tapos yung closing ng last day. Pero ang gusto ko kasing baon din nila doon, siyempre, naintindihan na nila yung forgiveness, naintindihan na nila yung source ng finance, kung paano. Iniisip ko na lang kasi baka mag-redundant kami ni Pastor Julius, kaya kailangan kong makita yung material niya. Mm. So, Pero para ano specifically ang title ng topic niya? Stewardship? Financial resource ng gagawa ko ng natin ha, para at least Sige. Tapos parang maganda ring ipasok bro yung di ba parang napaka-turbulent times tayo, yeah, for the past years, but especially now. So, paano magsentro kay God, alam mo yun, realizing that in the midst of the gulo, ganyan, meron kang isang Diyos na stable na kakapitan mo para hindi ka nagagalaw kahit gaano pa kagulo ang ikot ng mundo. Parang pwede yan first day. no? Ganda siya. Centering. Maganda siya pang grounding. intro. Yes, maganda siya pang intro. Pangtanggal yun ng anxiety, pangtanggal siya ng, di ba? Alam mo, try ko imbitahin si Kuya Chris. Yeah. January 2. Oo. So, Chris Flores,
bayaw niya si Julius ng second eh. Tapos, dami natin bibigyan ng love gift lang, no? But, okay lang yan. 50 lang ang binadget ko, pero sila ano Nakita ko naman, din. sila Dayan nagbibigay ng malaki yan pag ano. Ako din, ano ka naman dyan. So, sa amin na yan. Grounding. Kuya Chris, tsaka maganda rin dahil madami sila, di ba? Yeah. Pero CCF. Oo nga, para marami ring ano. Yan. Tapos may celebrity tayo, Berwin and Lara. Ano, napakasaya. Napanood ko nga Alam mo ba, yun pwede eh. ko pa nga ibitahin niya si Camille tsaka si VJ eh. Talaga, speaker. Na-studied na yun. Kausap mo ba talaga sila? Kachika, ganyan. Oo, nakakasama ko sa ministry. Magkakilala naman kami. Si VJ tsaka siya. By the way, namatay ang mami ni Dayan, di ba? Pero INSEP ang ano nila eh. INSEP ang usual ang ginagawa. Focus nila. Yeah, sige. Okay na muna sila Berwin tsaka sila Kuya Chris. Ang tayo na-accomplish, oh. I think we're done. In 12. 2 hours. Yeah. Tapos natin lang. So again, online lang to, no? Zoom lang, yung Tuesday mo. Kakahiya naman sa'yo. Baka sabihin mo. Wala ka lang, Tuesday. Anong oras to? Golden above. 10. What ba to? 10 a.m. Sige, 10 a.m. Gagawan kita ng outline and ano. Sayang nga, Zoom lang eh. Zoom lang to, no? Zoom. Zoom lang. 9 a.m. siguro? O 9:30. Sige. Para, ano. Okay. Siguro para maano sila makumpel umaten, this is, ano na to? Medyo plans na to eh, no? For the last, ano, quarter 4 plans, no? Last quarter commitment na to. And plans. Yes. Yeah, ma-excite yan kasi andyan na yung mga preparations niya. Okay? Okay na ako. Okay. Sige. Thank you. Kung may mga basura kang lilinisin dyan, charing joke. Sana. Meron na basura. Joke. Sige sis, tawagan ka na. Salamat. Okay. Bye-bye. Salamat bro. Bye-bye. Bye-bye.